welcome ug happy weekend kanatong tanan mga pinalangga namo mga higala ug mga kaigsuonan. Sa gihapon gipasalamatan nato ang Dios nga naghatag og pahiyom sa atong mga panagway. Amen. Bisan sa daghan nga mga kabalaka og kaguol nga nasinati sa iyang mga katawhan niining takna. Almost several days mga igsoon wa nagitay gawas-gawas sa balay gani amo gyud ning pagkakuhaon ingon nga oportunidad nga makighinabi kaninyo sulod nining usa ka takna nga pagtuon mga kaigsunan sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Sa gihapon usa kini sa mga pamaagi diin nga ato ang pagpuyo sa atong mga panimalay mga kaigsunan, mas ma-maximize pa nato ang mga buluhaton nga wala nato kayo gihimo, and we encourage you continually to do Bible study, prayer time with family mga kaigsunan ug labaw sa tanan sa pagtuon sa atong lesson now that we have extra time at home without necessarily doing anything mga kaigsunan. Ug pasalamatan nato ang Dios sa bisan unsa nga sirkumstansya nga mahitabo sa ato, ilabi na niining kasamtangan ang krisis nga gidala sa COVID-19 mga kaigsunan. Kuyog kanato karon sa pagtuon sa atong lesson ang ato agihapon nga mga regular panelists dinhi sa SPUC. Una sa tanan mga igsoon ang ato ang pinalangga nga Health Ministries and Temperance Director sa South Philippine Union Conference in the person of Doc Ray de la Cruz. Og diri sa pikas mga kaigsunan ang atong maanyag ug mapahiyumon nga Women's Ministries ug Shepherdess International Director in the person of Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga igsuon, atong pangayoon ang presensya sa Dios ug ang iyang kaalam. Pinagis bala ang espiritu nga muuban kanato samtang kita magatuon sa atong lesson niining semana mga kaigsunan. Ato hangyoon si Doc Ray de la Cruz sa binuksan nga pagampo. Gamhanan namo nga Dios, kaliwala sa kaguliyang sa kalibutan. Salamat niining higayon nga kami makatuon sa imong mga pulong, labi na niining leksyon sa eskwela sabatika. Panalangin ni kaming tanan Ginoo, labi na ang among mga magtutudlo, mga kaigsuonan, mga kapaglaom nga nagapaminaw ug nagatanaw niini nga episode. Ihatag ka namo ang kaalam nga ang imong mensahe labi na ning ining katapusan nga mga panahon. Makahatag ka namo inspirasyon ug makalig-on sa among relasyon diha kanimo. Amen. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang kay salamat Doc Ray. Ang uluhan sa ato ang lesson karon nga semana mga kaigsunan is from north and south to the beautiful land. Kung nato ning binisayon mga kaigsunan gikan sa amihanan ug sa habagatan ngadto sa matahom nga yuta. Naghisgot ni siya mga kaigsunan sa duha ka pulo sa known land ni atong panahon ng mga kaigsunan, the northern and the southern kingdoms, which actually represent the Grecian Empire sa ilahang conquest mga kaigsunan. Kung atong tanawon kining atong lesson karon mas nindot gyud nga tan-aw kas mapa aron makita nimo ang dagan sa pagpangsakop sa mga nasod, batok nasod gikan pas Babylonia ngadto sa Medo-Persia paingon sa Gresya mga kaigsunan hangtod na sa Roma ug bisan sa atong panahon karon nga nikatag ang ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan. Pero sa dili pa ta moadto diha mga igsoon ug mobasa sa ato ang memory verse for the week pinaagi naman Pinky, unahon sa nato ang pagtimbaya sa atong mga viewers nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon. Unahon nato si Ma'am Pinky sa paghimo sa iya mga greetings. Ma'am Pinky. Karong adlaw akong pinasahi nga greetings pagpadasig sa tanan natong mga kaigsuonan, mga higala. Dili lang diri sa South Philippine Union Conference nga territory, kundi diha sa Visayas, mayroon sa North, o sa tibuok kalibutan. Labi na karon nga naarata sa atong puloy-ana nga lockdown tungod sa aning atong presente nga kahimtang. Akong ipanghinaot nga atong lig-unon ang atong pagtuo, hugto nato nga atong pagtuo sa Dios, og ibutang gid nato atong pagsalig diha sa gahom sa Ginoo. Happy Sabbath kaninyong tanan.
Doc Ray. Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsuunan. Gusto na ko i-greet ang atong mga kaigsuunan diha sa Central Mindanao Conference. Pagulang na human ang among gihimo nga training atong miagi nga semana nga Health Promoters Training and Workshop ginapanguluhan ni Pastor Virgilio Teves. O sa tanan nga nagsubaybay o nagasunod ni ining atong takna sa pagtuon mga kaigsuunan, taliwala ni ining atong kahimtang karon, gusto na mo kamong dasigon nga ayaw mo kalisang pagpabilintang nga ligon sa ato ang panlawas, healthy lifestyle, atong sundon mga kaigsuunan, aron nga dili ta makumpirmiso ang atong maayong panlawas pinaagi ni ining katag nga mga virus karon labi na ni ining COVID-19. Pagsalig ta sa Ginoo kay ang Dios nagahatag kanatog paglaom. Ingon pang Ginoo nga naa gyud siya plano alang sa matag usa kanato, nagahatag kanatog maayo nga kaugmaon. So God bless you mga kaigsunan. Ang Dios magauban kanatong tanan samtang kita padayon sa atong pagalagad ug pagtuo diha sa atong Ginoo. Mga kaigsunan kini atong lesson kay naa naman kita ito ang outline kada semana mga kaigsunan. Pero we can make use of this resource mga kaigsunan as part of the way we think kung paunsa ta bantayan sa Dios taliwala ni ining virus nga nagkatag sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. At about this time probably naana sa peak mga kaigsunan ang kaguliyang sa tibuok kalibutan, ang mga lockdowns nga kahitabo na a week earlier, ang uban sa ato ikaduha na karon nga semana nga dili na makasimba mga kaigsunan, and of course that is with government restrictions tungod sa mga regulations nga gihatag sa health department. Pero mga kaigsunan, sa gihapon gi-encourage kamo namo nga magpadayon sa pagampo og mamalandong sa mga pulong sa Dios. Try to take a look at our lesson for this week. Ingon nga pagsusi mga kaigsunan kung asa nga bahin sa yatak ni ining kasaysayan sa kalibutan mga kaigsunan ang atong kahimtang karon dinhi dagyod ilabi na dapit sa katapusan. Amen. Sa tanan nato nga mga listeners sa Hope Radio o sa atong mga viewers sa Hope Channel, kami nagaampo kanunay alang sa atong kasiguruhan niining panahon sa outbreak sa COVID-19 mga kaigsunan. Now, let's go to our lesson study. Let us redirect our minds into study mode mga kaigsunan. Kalimtan nato ning mga kabalaka o mga kaguol, posible ang uban sa ato wa nay groceries kay na lockdown or dili na basta-basta nga makalihok mga kaigsunan for the sake of safety. Ani kining pagtuon nga mohatag og kagaan sa atong kabugat niining mga panahon na. Mampingki palihog og basa sa atong memory text for the week. Atong makita sa Daniel 11:35 nagingon, ug ang uban kanila nga manggialamon mga tumba sa pag-ulay kanila ug sa pagpaputli ug sa pagpaputi kanila bisan sa panahon sa katapusan tungod kay alang paman kini sa usa ka panahon nga gitudlo. Amen. Salamat Mampingki sa pag-mention nga bisan ang mga manggialamon, mga pukan o mga tumba mga kaigsunan. This is specifically symbolizing a few people in history mga kaigsunan who stand against the sovereign power of God. Sa atong nakita sa milabay nga mga lessons, gani karon nga chapter mga kaigsunan, chapter 11 in the book of Daniel, we will have one more chapter and we will close this study mga kaigsunan at least for the season. Pero nakita nato ang kamot sa Dios nga nagagiya sa kutay sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Siya ang nagpili sa mga tao nga mubarog ingon nga mga pangulo. Siya pod ang nagtumba sa mga pangulo gikan sa ilahang nahimutangan mga kaigsunan. And every one of those who disagree or who would like to go against God, bisan sa ilahang gahom, bisan sa ilang kaalam, bisan sa ilang kaligon mga kaigsunan, mga pukan silang tanan. Now,
we are now dealing on another aspect, mga kaigsunan, sa mga visions nga gitanaw ni Daniel. To be specific, ikatulo ni nga pananahon, mga kaigsunan, which is the continuation of the same message nga gihatag sa Dios kang Daniel pinaagi kang manulunda Gabriel, mga kaigsunan. Akong ihatag sa atong mga kauban dinhi sa panel, mga kaigsunan, ang ilang mga thoughts about our lesson for the week. Doc Ray, what can you say? Yeah, mga kaigsunan, no, kung atong tanawon ang atong leksyon ni ini nga semana, nagisgot kini Ma'am Pinky o Pastor Hes sa mga sama sa imong gisulti kaganiha nga nahisgutan na nga mga propesiya o mga damgo sa miaging mga chapters ni ini nga libro. Kung atong tanawon, bali 5 ni siya ka chapter. Nagsugod ni sa chapter 2, chapter 7, dayon chapter 8 ug 9, dayon karon chapter 11. Ug makita nato dinhi nga ang sunod-sunod nga mga gahom sa mga gingharian nga nigula, mga kaigsunan, kini nga mga power, they often oppress God's people. Apan ang kalami ani nga kung atong tanawon ni ining kinatibuk-an ang atong leksyon, mga kaigsunan, ang kalami ani sa iyahang ending mao ang happy ending, mga kaigsunan, kay ang Dios ug ang iyahang mga katawhan nagmadinaogon sa tanan nili nga mga kahimtang, mga kaigsuonan. So niini nga kahimtang i-correlate nato, giingon kaganihan ni Pastor Hes nga dili ni special edition for COVID-19, pero makit-an nato, mga kaigsunan, nga dunay correlation sa atong kahimtang karon. Ay mong kalisang kay ang katapusan niini, God is still in control, and the ending is ahimo kita nga magmadinaogon kauban ang Ginoo. Ma'am Pinky, do you have anything to share sa atong mga kaigsunan sa ato ang pagbukas ni ining Kini lesson? atong leksyon 12, specifically nagahisgot sa Daniel 11, no? So, atong mahibaw-an din hing murag parallel ni siya sa tanan nga chapter sa 2, 7, 8. Unya, atong mahibaw-an nga kini siya naghatag nato og mas tin-aw nga pagpahayag sa unang bisyon nga nadawat ni Daniel mahitungod sa kasaysayan sa atong mga gingharian nga pinaagi sa bisyon kung sa pananawon nangatuma na pinaagi sa kamatuoran nga natuman ni sa atong kasaysayan, sa atong kalibutan. Karon kining 11 o Daniel 11 naghatag ni kanato og unsa ning gisimboluhan sa Persia o sa Greece nga ang atong leksyon magtudlo kanato og unsa ning North Kingdom ug South Kingdom. So malipit ang mga kaigsuonan nga ang Ginoo og sa kuan pa foretaste lang tong permero hangtod nga malinawan gyud ta og unsa giday gisimboluhan aning Persia og Gresya og uban pa kining Syria og Egypt nga atong pagatun-an karon. So human atong natun-an nga ang Persia sa ilalom ni King Cyrus II, atong mahibaluan nga he was succeeded by 4 kings. Ang iyang anak si Cambyses, sunod ang Esmeraldas, sunod si Ahasuerus, ang katong bana ni Queen Esther. Kini sila tanan, bisan pa sa ilang paningkamot sa ilang panahon nga ilang awayon ang mga surrounding kingdom, wala gid sila mo succeed. Gani kani si King Ahasuerus sa ato pang leksyon, he was defeated by another stronger group of people led by Alexander the Great. Yeah, exactly. Tungod na kay ang gisulti na daan sa Dios sa atong nasayran sa previous ng mga lessons, mga kaigsunan, pag-ingon sa Dios nga oras mo na talaga. Pag-ingon nga extension sa gamay, Lord, posible na sa mga kaigsunan, pero speaking of the specific turn of events in history, mga kaigsunan, gibut-an na sa Dios. Naay mga individuals nga atong makita sa Biblia, hindi nato ni malibog bito pagsabot sa mga pananglit sa usa ka hari, mga kaigsunan, specifically King Hezekiah, nga nihangyo siya nga malugwayan pagamay ang iyahang edad kadto, nalugwayan sa mga kaigsunan. But
speaking of empires throughout the world, mga kaigsunan, gilatid nadaan sa Dios kung kanusa sila magsugod o kanusa sila mutapos. So, sige, Doc Ray. Gusto na ako nga, kung mga kaigsunan, tanawon na to nga, kaning pasunod bitaw sa hitabo. Kung tanawon na to ang chapter 2 sa Daniel, gi-plaster ang mga gingharian o nahuman dito sa makalilisang nga mananap. Pero wala gi-explain. Apan pag-abot sa Daniel 7, dito gi-saysay pag-ayo kung unsa ning ikaupat nga mananap. Karon pag-abot dinhi sa Daniel 8, gidugangan pagyod og Daniel 9, gidugangan pagyod ang explanation, gipatin-aw pag-ayo pagyod mga kaigsunan, ang ikaupat nga mananap labi na katong gamay nga sungay. Apan pag-abot dinhi sa chapter 11 mga kaigsunan, makit-an nato nga mas lalom o mas tin-aw pagyod ang pagpakita sa Ginoo kung unsay may tabo niining katapusan nga mga panahon. Kay bisan pa sa panahon sa Medes ug Persia ug ang Grisya, wala ni nakapakita sa uban nga mga chapter, apan dinhi sa chapter 11 gisaysay pag-ayo mga kaigsunan ang detalye niini nga mga hitabo. Yeah, gani kini nga tong title karon nga week mga kaigsunan, The Kingdoms of North and South is specifically speaking about the Kingdom of Greece mga kaigsunan. So sa diha nga nabahin ni sila, ato ning atoon sa unahan, makita nato nga ang North ug South mga kaigsunan were the two out of the four kingdoms nga nabahin sa sakop ni Alexander the Great mga kaigsunan. Now, atong tanaw ning description sa Persia mga kaigsunan. Nahisgutan na ni Ma'am Pinky kaganina ug unsa ang Persia kinsa ang mga nagsunod nga mga rulers ni Cyrus in the person of Cambyses, Darius, Medes, and Xerxes mga kaigsunan. Gani niabot sila sa katapusan sa ilahang pagdumala when Xerxes was defeated in Athens mga kaigsunan. Darius tried to invade Greece, pero napildi siya dito sa Marathon mga kaigsunan. And at about this time, nag-exist naman daan nga mga empires, pero every empire would take over world domination mga kaigsunan, inigabot sa punto nga mapildi ang previous or ang current empire nga maoy nagbuntog sa previous pagyud nga mga empires mga kaigsunan. At about this time, makita nato nga ang Medo-Persia mga kaigsunan was not being swept away in one blow. Lahi-lahi nga areas mga kaigsunan, kay kung natong tanawon karon ang area dapit sa Middle East mga igsuon, didto nakatag ang ilang puwersa, so lahi-lahi sila og attempt for expansion, pero mapildi sila didto hangtod nga eventually na contain sila fully by the succeeding kingdom mga kaigsunan, which is this time Greece. Now let's go to Greece mga kaigsunan. Ang Greece nailhan ni siya mga igsuon nga mga mangtas nga mga katawhan with their kings. Si Alexander actually was the son of another very strong person mga kaigsunan, si King Philip of Macedonia. Sa Kang Philip palangdaan, daghan na siya mga conquest mga kaigsunan, and he became a formidable foe to his enemies mga kaigsunan. Kada sulong nila, pildi sila. And out of the conquest of the father mga igsoon, there comes this little boy who was made up. Ang langit gihapon ang nag-ordain ani niya mga kaigsuonan aron mo rise into power kini si Alexander the Great, and at a specific time conquered the world, which began the reign of the Greco-Macedonian Empire. O mangutan na ta mga kaigsuonan ug unsay extent sa Greco-Macedonian Empire sa ilahang authority ug sa ilang power. Mga igsuon, dinhini mo nakita ang kadako sa ilahang influence sa tibuok kalibutan mga kaigsuonan. Gani, bisan pa sa panahon ni Jesus, napildi naman ang Greece nining tungura Ma'am Pinky.
Pero during the time of Jesus, the language that was known the world over was the Hellenistic language or the Greek language, mga kaigsunan. So, ang ilang puwersa, ang ilang influensya ni katagyod kung asa nga bahin sa kalibutan sila niabot. Yung naman, sila nag-control sa trade and commerce, sila nag-control sa taxation, and of course, language follows, mga kaigsunan. So, during the Greek Empire, the Greeks really made their share in influencing the entire world. Sa panahon ni Jesus, tanawa, the New Testament was being written at the time, pero ang New Testament, mga kaigsunan, was written mainly in the Greek language, mga kaigsunan. Kunya, nasayra na po nato ni nga human sa Greece, nisunod ang Rome, unya, giilista na po nila ang ilahang official language into Latin, pero ni sulod na po itong urap pro nobis, mampingki, mga isikriam. Pero mga kaigsunan, sa atong Biblia, nasulat ni nga dili na during the tail part of the Greek influence, mga kaigsunan. Pero abi ninyo, gihapoy translation sa Bible nga ang language nga gigamit, mga kaigsunan, is Latin. So, makita nimo nga church history or world history validates what Daniel is writing through the visions ngayang nadawat gikan sa Diyos, mga kaigsunan. Now, in detail, tanaw na to ni unsay nahitabo sa Grecian Empire, si Alexander, og sa pagbahin-bahin siyang gingharian. Mampingki. So, that was very good information for us how Greece, giunsa sa Greece pag-dominate sa atong panahon sa dihang nagkuha tag world history, mga kaigsuonan. So, sa dihang captured na ni King Philip of Macedon with his son, Alexander the Great, wala magdugay ra pod to siya, kaya napatay manggod pod ni si Alexander the Great at the age of 32, more or less between 32 to 33, because of his bisyo nga palahubog siya. So, namatay siya. Pagkauman sa iyang kamatayon, mga kaigsuonan, atong mahibaluan sa history, nga ang iyang gingharian nabahin sa upat ka-general niya. Namely sa Seleucus, iyang giangkon ang Syria ug ang Mesopotamia, ang si Ptolemy didto sa Egypt ug si Lysimachus sa Thrace ug ang ubang porsyon sa Asia Minor ug si Cassander didto sa Macedonia ug ang porsyon sa Greece. Sa uban nga reading atong mahibaw-an nga kining Seleucid Empire ug ang Ptolemaic Kingdom, ato lang sanang i-focus diha, mao ni siya ang nagarepresentar sa atong North ug South Kingdom. So ato nanong tukion og unsay mga karakteristik ni ani ngano nga gitawag ni sila og unsay girepresentahan aning North Kingdom ug ang South Kingdom over the promised land or the glorious land. Okay. Thank you, Ma'am Pinky, sa pag-expand sa kingdom sa Greece, mga kaigsunan. Nabahin sila sa upat. Actually, nahisgutan na nato ni partly sa chapter 2, mga kaigsunan, katong gitanaw nato ang succession sa mga world empires. Pagabot sa Greece, nabahin sa upat. Unya ang ilang integration, mga kaigsunan, made the country weak. Unya ni sunod na dayon ang another empire. Atong ihatag ni Doc Ray ang iyang explanation about sa detalyado nga pagtuki sa atong Grecian Empire, mga kaigsunan. Specifically, ma-appreciate nimo kining chapter 11 nga ang Grecia, mga igsuon, gi-expand pa gyud niya. What we virtually covered in chapter 2 and the previous chapters, mga kaigsunan, dinhi makita nimo nga gilatid gyud pag-ayo ni Daniel sa iyang sinulat ang kaagi sa Grecia. Doc Ray. Kung atong tanawon, no, basi matingala mo, mga kaigsuonan, nga nung nabahin ni sa upat niya ka mga general, inig humay kamatay ni Alexander, it is because wala siya'y anak nga musunod sa iyaha nga lingkuranan. Mao na nga sa diha nga nawala siya, ang upat niya ka mga general,
maoy nagbahin-bahin sa mao nga gingharian og nakita nato ang gimension ni Ma'am Pinky kaganiha ang ilaha nga mga teritoryo. Og niining sa chapter 11 gipadako mga kaigsuonan dinhi ang duha ka teritoryo. Kung tanawon nato kaganiha, gipadako ang teritoryo sa gikuha sa usa ka general nga si Ptolemy og ni Seleucus. Mao ning gitawag ni Ma'am Pinky kaganiha nga Ptolemy's Kingdom or Empire og ang Seleucid nga gingharian. Or in other words, gitawag kini nga North ug South nga gingharian. Nga kini mo nagrepresent sa nagkadaiya nga mga katawhan diin sila nasakop. Specifically, ang gitawag nga dynasty sa Ptolemaic kings or kingdom mao ang Egypt o ang Seleucid nga ginharian or dynasty mao ang North Kingdom mao ang Syria mga kaigsunan. O ngano nga gitawag ni siya og North og South, it is because sa tunga-tunga niini mga kaigsunan anaa dinha ang glorious kingdom o by term nga gigamit din ang glorious kingdom o ang gingharian sa beautiful land nga gingharian sa maong mga katawhan sa Ginoo nga pinili ni adtong tungura. So na-sandwich sila mga kaigsunan. Mao na nga ang point of reference is naa diha sa mga katawhan sa Ginoo, gitawag nila nga north o south sa mao nga gingharian nga mao ang Jerusalem or Palestine mga kaigsunan nga diin nabutang ang mga katawhan sa Ginoo. Bininyo, matingala gikakaron mga kaigsunan. Sa gidescribe ni Doc Ray, naamang gyud sa kasing-kasing sa Middle East ang Holy Land mga kaigsunan ng Palestina. Karon nga panahon, mutanaw ka sa ilahang political situation. Naay gitawag og union kining mga nasod nga nagpalibot sa Holy Land, Doc Ray. Nya gusto gid nilang ang kuno ni. Abi nimo ang kasaysayan mga kaigsunan nga gusto nilang tumbahon og sakupon ang Palestina or ang Israel mga kaigsunan kaniadto pagyud na. Sa panahon pa ni Kristo actually nawala namang gyud ang autonomy sa Israel niadtong panahon na sa kaniadto pa sa diha nga nabihag sila sa Babylon, and we know the story. Bisan prior to the reign of the Roman Empire, mga kaigsunan, grabe na gyud ang inampuay sa mga Israelhanon nga matagaan sila og kaugalingnan, Ma'am Pinky. Gani, the Wailing Wall today is a concrete testimony ni anang ilahang ngaw-ngaw pag-ampo nga tagaan sila kaugalingnan nga muabot na ang ilang deliverer, ang ilang misaya mga kaigsunan, which in the case of Jesus dili siya mo pasara lang kanila. Pero nakita nato nga kining Palestina mga kaigsunan has been referred to in our lesson as the glorious land, the beautiful land, tungod kay kini may talagsaon nga luna sa kasing-kasing sa Dios mga kaigsunan. This is actually the country of His special people. So sa Bible times hangtod karong panahon ng mga kaigsunan makalilisang gyud, pero wa man kita ingon nga nag-endorso nga hangtod karon na agihapoy katawhang pinili ang Dios. Pero ang epekto ni atong ilang pagkapinili kaniadto mga kaigsunan hangtod karon makita pagihapon nimo ang mga traces nining butanga. Although karong panahon na sa diha nga forever na nilang gitalikdan si Kristo ingon nga Mesiyas, kita na may nahimong mga moderno nga Israel mga kaigsunan. And we studied that in our previous story. Pero kung natong tanawon din hikaron, ang Seleucid Empire o ang Ptolemaic Empire mga kaigsunan, naa sa norte o naa sa sur, gitungan. In their attempts to go to the middle mga kaigsunan, wagid sila magmadaogon. Although pildi na daan ni sila from other empires kay nangabihag pamanggani. Pero the description of scriptures beautifully pictures the true history mga kaigsunan. Di gyud masayop sa gihapon ang Biblia. Now padayunan nato ni kay murag nindot kayo nga atong saysay mga kaigsunan.
Nyabutas tunga nga bahin sa itong pagtuon. Let's take a break. Ayaw mo gawa din ha. Balik din taron atong sumpayan ang atong pagtuki sa itong lesson. Thanks. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin din ha. Padayon na to ni mga punto nga atong gibiyaan kaganina before the break mga igsoon. Si Ma'am Pinky, doon na siya isipot nga mga impormasyon mahitungod ni ining bahina. Ma'am Pinky, can you please share this to our viewers? Atong mahibawan mga kaigsuonan nga ang Syria, which is represented by the north and Egypt by the south, we go deeper, nag-anam tarong kalalob sa atong pagpanabot og unsay gigisimbolohan ani. So ang Syria nga may attempt unta kay nakapurma man silang dynasty, so they became strong. Ato lang sa isid aside ang Cassander og ang Lysimachus nga portion sa mga upat ka general, anita mo concentrate sa Syria kon sa og ang Egypt. So kini sila pagka-establish sila nga dynasty, they were trying to unite by marrying the daughter of Egypt, pero wala ni siya nagapadayon. It was short-lived, itawag short-lived. Kaya nga naman, natagnan ang manggundaan nga kini sila ang panag-away. Every time na ay conflict, mag-away ni sila, anak sila sa tunga mag-abot, matunong po diha sa Palestine. Nga sa atong history, malipay ta nga, bisan daay sa atong panahon karon makakonklud ta nga, this has long been prophesied ang kining Palestine nga ginailugan sa surrounding nations. So, di ba, malipay ta nga, naaraman gani daay ni sa prophecy long time ago. Unya, unsaon na to nga kining, kay may line diha nga ningon, it has affected, God's people were suffering. So every time, that signifies that God's people were so important to God, nga iya gining gipakita nga wala niya biyayang pagkatawhan nga naapektahan sa panag-away sa surrounding nations. So karon unsa may atong man ato namang nahibaw-an nga ang Greece gipulihan na sa next kingdom, ang Rome. Nahibaluan nato nga wala murag naay transition kining Syria naghinahina ni siya ka-transform into the pagan Rome. Muna siya ang nag-dominate sa atong kasaysayan sa history nga how come nga ang north ug ang south makit-an nato diha mga kaigsuonan og unsay bililhon og katuyuan ni sa atong discussion karon. Thank you Ma'am Pinky. Gusto na ko nga salon mga kaigsuonan ang punto ni Ma'am Pinky. Pag-ingon nga north diri sa ato ang lesson. Actually, kining north kaduha at least naghisgot og mga kingdoms mga kaigsunan. Very symbolic of rulership from the kingdoms of where they are geographically speaking. Niining tungura sa diha nga naghisgot kita previously sa Seleucid kingdoms mga kaigsunan. Gani naadinha si Antiochus Epiphanes. Isa siya sa mga rulers sa Seleucid kingdom mga kaigsunan. Alaan usab ni siya sa ubang mga Bible interpreters ingon nga mao ang Little Horn kay naaman siya sa North Kingdom. Pero later sa giingon ni Ma'am Pinky nga nagtransition mga kaigsunan ng Syria and other part of the northern kingdoms nga nahimong kabahin sa Roman Empire mga kaigsunan initially, which was the Imperial Rome or the pagan Rome mga kaigsunan. Wa gitay question diha. Kay maora gihapon ang location mga igsoon, north gihapon, and eventually pag-abot sa Roman Empire mga kaigsunan, especially pag-transition sa Rome from Imperial Rome to Papal Rome mga kaigsunan, na hisgutan gihapon sa atong lesson karon ang
ang papal Rome power o ang little horn, which is also being discussed in other scriptures, mga kaigsunan. Power of the north lang gihapon, mga igsoon, which tries to oppress the beautiful land, mga kaigsunan, kung imong tanahon sa geographical location sa mga katawhan sa Dios. Og kini sa mga igsoon, tungod kay tagna siya, is also very symbolic of what will happen among God's people wherever they are in this part of the globe, mga kaigsunan. They will still be oppressed by the system of the northern kingdom, which at this time is being represented by the papal Rome, mga kaigsunan. Doc Ray, any more light sa atong gitunan karon? Kung atong tanawan, mga kaigsuunan, no, nga kining duha nga gingharian north o south, kanhi usa rin ni sila. Apan sa diha nga nabulag ni sila tungod sa pagkamatay ni Alexander dito sa Greece, unya nakit-an nato nga they are trying to unite these two kingdom. Og sama sa gitagna ni Daniel didto sa Daniel 2 nga ingon ang Ginoo nga dili gyud ni sila magtapot og balik. Mao na gani nga gigamit nila ang intermarriage, ang anak ni kini si Antiochus nakigminyo, mga kaigsuonan, sa anak sa usa ka Ptolemy II nga mao si Berenice. Apan ang ilahang paminyoon sumala pa ni Ma'am Pinky kaganiha nga nawag yun nagdugay kay murag nagdivorce gihapon ni sila. It is because kung atong tanawon, mga kaigsuonan, ang dakong punto dinhi is kung giunsa sa Dios ang pagsaysay sa kasaysayan sa kalibutan pinaagi sa pagtagna, maugyoy masubay, mga kaigsunan, because God is still the owner and the author of history. So makita nato ni dinhi, mga kaigsunan, hasta ang pag-transform ni ini nga gingharian padulong ngadto sa papal nga Rome. Yeah, the verse is found in Daniel chapter 11, verse 14, mga igsoon. Tanawon gani nato dinhi, in those times many will rise up against the king of the south. Mura man ni og nagkontrahay kunuhay sila, pero there were efforts to unite themselves ug naas tunga mga kaigsuonan mo ang Palestina. In fact, si Antiochus Epiphanes, mga kaigsuonan, made efforts to Hellenize or to give Israel the Grecian influence, mga kaigsuonan. But he failed in certain circumstances. Nga naman, nag-ingon din violent men of your people shall exalt themselves in fulfillment of the vision, but they will ever fall, mga kaigsuonan. So mga puka ng ilahang mga tinguha to unite themselves tungod kay gisulti na daan sa Dios nga di gyud sila magmalampuson. Imagine nimo, hundreds of years, several decades prior to the unfolding of historical events, mga kaigsuonan, gisulti, gilatid na daan sa Dios ug nangatuman ang tanan. Doc Ray. Adunay parang pangutana, Pastor Ma'am Pinky, ngano man nga in advance man nga pagpakita sa Ginoo ni ini nga mga latid sa ato ang kasaysayan. Mo na usa ka pangutana. Kung atong tanawon ang atong leksyon nga ngano why God reveals ahead of time those details. Ang atong leksyon, mga kaigsunan, usa ni nga paagi nga maghatag kanato og kalig-on sa ato ang pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo. Ang atong leksyon na gaingon, there is a simple reason for this. These wars affect God's people. So the Lord announced beforehand the many challenges His people will face in the years to come. Mo na, mga kaigsunan, dili gyud ta malisang kay bisan gani karong panahon na ang atong mga katawhan, ang mga kaanakan sa Ginoo, kining mga pagsulay o mga challenges sa kinabuhi nato, usahay malisang ba yata? Mo na nga, isa ni kapag hatag ka nato kalig-on sa to ang pagsalig ngadto sa Dios. Ingon pa niya nini, also God is the Lord of history, and we can compare the prophetic record with the historical events. We can again see the prophetic word is fulfilled as predicted. He is also worthy of our trust and faith. This is a big God, not an idol, manufactured
by human imagination. So makita nato mga kaigsunan ngano nga gitugutan ni sa Ginoo nga gipakita ahead of time aron nga kita magmalig-on sa ato ang relasyon diha kaniya. Thank you kay Pastor. Ako Yeah, lang si Ma'am Pinky. ilinaw ni og maayo kay linaw naman to daan. Kining transition ba? Akong nasabtan mga kaigsuonan nga ang Rome Kingdom just emanated from the North Kingdom. Kaya sumala pa din ni sa Daniel 11:16 sa gaingon diri, but he who comes against him, ang akong pasabot, dili nilain nga world power outside, but it just emanated from even Greece, which is the North Kingdom represented by the Seleucid kings. No? He shall, but he who comes against him shall do according to his own will, and no one shall stand against him. Unya unsaon na to pagka-probe nga kini siya is the time of Rome na, kay kini ingon diri nga in additional clause sa biblical text reinforce this perception. Okay? For example, the one who imposes taxes must refer to Caesar Augustus. Dili ba sa panahon ni Jesus nga ang hinungdan si Virgin Mary o si Joseph, nakaabot sila dito sa Bethlehem because of the mandate nga magbayad sila sa taxes? So murag buhinahinay na tagkasabot mga kaigsuonan nga ang prophecy, ang vision ni Daniel, it has really fulfilled during the time of Rome when Jesus was going to be born. After after his birth nga naamang ganito giingon papangitaon ang tanang mga bata Census. nga papareha sa iyang edad kay Patyon because there's a new king who was born. So katong census kinidaan sa Daniel pa ni nakapamatuod nato nga ang katumanan sa panahon ni Jesus perti good nga literal. Okay, napay daghan din Yeah. Ato paginang dungagan og sumpay mga kaigsunan ang mga ebidensya sa panahon nga nagdominar ang Roma, the Imperial Rome during the time of Christ. 168 BC mga kaigsunan, nagsugod na sila og dumala. So which means more than 100 years sa wala pas Jesus moabot man Pinky, sila na ang naghari. Og nining tungura mga kaigsunan kay niabot pa man sila ang extent sa authority of Rome, the Imperial Rome at this time, niabot na gyud sa Palestina. Prior to them putting up their offices, mga provincial nga mga capitals, mga kaigsunan in Palestine, allies man ni kaniadto ang Roma o ang Palestina. Gani ang Roma mo ay nagprotekta sa Palestina against the Seleucid Kingdom mga kaigsunan. So mao gito ang rason nga palpak si Antiochus Epiphanes sa iyahang attempts to influence Palestine. Pero nining tungura nga ang Roma na nag-set up na sila og ilang mga provincial capitals throughout the land, throughout the empire. Apil din ang Jerusalem ang Pinky. And for so many years already, dinhi nag-escalate mga kaigsunan ang pangandoy sa mga Hudiyo nga nagpuyo sa ilahang kaugalingong dapit nga unta mahawas na sila gikan sa mga kamot sa ilahang mga captors, and at this time the Roman Empire. Grabe ginilang inampuay mga kaigsunan nga moabot ng ilang Mesiyas. Gani it's not only taxation mga kaigsunan ang pruiba na pagyud ni panahon mga kaigsunan. If you remember during the sermon on the mount by Jesus mga kaigsunan, pag-ingon niya nga kung naay mo sugo nimo pagbitbit sa iyahang palasanon for 1 mile, go with him 2 miles. And this is Jesus speaking of the current policy sa ilang panahon mga kaigsunan nga kung naay Roman soldier nga gikapoy sa iyahang pagpasan sa iyahang mga puthaw nga gamit, mga espada, mga unsa pa na diha, iyahang taming, ang iyahang shield mga kaigsunan, pati ang iyang vestments o ang iyahang mga bangkaw. Kung kapuyo na siya glakaw ana, pwede lang siya mobunlot og isa ka peasant or isa ka Israelhanon nga kapoy ko, bitbitan eh. And everyone is required to bring it at least 1 mile. So reklamo gid sila mga kaigsunan nga dili nami kaagwanta ni napay taxation gipang under pa mi unya napay other religious
issues nga against our own people nga mao ang mga gitawag nila og mga igsoon kunuhay, pero mga Samaritanon nga murag niingon sila irihis na nila nga mga igsoon, and all the rest mga kaigsuonan escalated during this time ug nagdahom sila nga inigabot sa Mesiyas mga kaigsuonan. The role of the Messiah was to pull them out of the clutch of this oppressive empire. But in Jesus, Mampingti, wa sila kasabot nga the kingdom of Jesus was never of animosity or of power, but His kingdom was that of love, mga kaigsunan. Upside down kingdom. Upside down kingdom. So, makita nimo din karon nga one of the proofs nga ang Biblia na tuman mga kaigsunan is its description. Nag-ingon din na the invader will do as he pleases. Speaking of the Roman Empire, no one will be able to stand against him. You will find that in verse 16. And he will establish himself in the beautiful land and will have the power to destroy it. So, nakita niyo mga kaigsunan ang extent sa gahom sa Roman Empire. In fact, when Jesus was crucified, Roman soldiers were on the scene, mga kaigsunan, nga mo'y nagpatuman sa pagbitay ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. Ma'am Pinky, I think you have more points on this. Nasibot lang ko aning teksto sa Daniel 11:21 nga napakita sa atong kasaysayan nga kini si Cesar Augustus or Augusto Cesar gisundan na siya. He was succeeded by Tiberius Cesar, ang adopted nga lalaking anak ni Augustus. Unya kini si Tiberius atong nahibal-an sa story nga nanaw ni siya sa iyang pagkadautan, eccentric, ang vile person. Diha naman na sa kuan sa pananaw ni Daniel nga natuman ni dinhi. Unya atong nahibaw-an nga kining panahona was during the time of or reign of Tiberius that the Prince of the Covenant, kinsa ang atong girepresentahan aning Prince of the Covenant is Jesus Christ, right? Oh, so si Jesus Christ would be broken. Sa ato pa, mauning panahon na niining Tiberius Cesar nga diin si Ginoong Hesus would be broken, meaning gilansang siya sa cross, mga kaigsuonan. It's not amazing nga atong nga sa prophecy which is part sa 2,300 days prophecy. This was literally fulfilled sa kapanahonan sa Rome ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Yeah, thank you. Kaya Mapinki, Doc Ray, akong ihatag ni mga Na isa ka punto nga gusto na ako makita nato no dito. Balik ta dito kay Antiochus Epiphanes. Nga din niadtong tungura ang Israel ug Rome nakigkumbuya o nakig-alay ngadto sa Rome ang maong mga katawhan sa Ginoo, ang Israel. Unya makita nato dinhi sa ilahang building up the relationship. Makita nato katong gisgutan ni Ma'am Pinky kaganiha nga pagharin ni Tiberius ni Tiberius Caesar nga maong panahon na nga diin gilansang si Kristo. O gusto na ako kamudad on ahead of that sa verse 22 nagaingon nga they shall wipe away and also the prince of the covenant. Ug makita nato dinhi nga at AD 70 because as a result of that allies nga ilahang gihimo, makita nato atong previous nga leksyon nato tumiagi nga trimestre, atong mga pag-persecute sa mga Roman, sa mga katawhan sa Ginoo, sa mga disciples ni Kristo, giunsa nila, gipag-persecute nila. Makita nato mga kaigsunan at AD 70, the Israelite nation was no longer a nation since that year 70 AD. Because they were totally nawala na sila ni ini nga panahon. As a result, mga kaigsunan, sa ilahang pagtalikod diha kang Kristo, pagbuild og ilahang alay ngadto sa Rome, nga mao ang nagpersecute og naghatag kanila kalisod sa ilahang kahimtang. Ini sa Daniel 11, versikulo 29, paingon sa 39, kini naghisgot og new power system. Kining new power system, mga kaigsuonan, mo refer ni back sa pagan Rome. Nga gikan sa pagan Rome ning gimaw doon na ba ning gimaw ning lutaw nga imbes nga pagano nga pamaagi sa pagsimba migimaw ang usa ka
religio-political system nga mao ang papal Rome. Di nato na siya confuse pagan o papal Rome, murag papareha ra. So gingon din ni, although the system stands in continuation with the pagan Roman Empire and inherits some characteristics of its predecessor, at the same time it seems to be different in some aspects, no? Murag dili. But the biblical text says that it shall not be like the former or the latter. So, atong may bawaan din ni, nga unsa ang mga karakteristik nga muigo gid ni siya sa atong nahibawaan na unsa ni ang papal Rome. First, he will act in rage against the Holy Covenant. Di ba sa atong kasaysayan, may balaod gyud pagkanaog pagkahibalo nga naay hari nga natawo. Panahon ni sa Tiberius Caesar, ipapatay ang mga bata nga sulusaba sa iyang edad. So, tuman ang propesiya nga pertinyang kasugua unsa man nga Holy Covenant ang kuan na pag-abot ni Jesus. Ikaduha dinhi sa this must be in a reference to final covenant of salvation which the king opposes. So atong makikita dinhi sa ikaduha, this king, okay? Second, this king will produce forces that will defile the sanctuary and take away the daily sacrifices sa Daniel 11:31. Nganuman, aning panahon nga diin namatay si Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Pagka alas 3 nga napugtuan siya sa ginhawa mga kaigsuonan. Makita nato sa description sa balang kasulatan ang kortina nga ilang gibutang dito sa ilang sanctuaryo nagisi by itself. Sa to pa, it cannot be torn apart by ordinary person. Kay dako man kaayo na siya, taas kaayo niya baga. So there was a power nga nag-signify that the daily sacrifice in the temple, bringing animals that represent to Jesus. nga nagrepresent kan Jesus nga maoy wala silang sala, wala na. So natuman gihapon ang maong nasulat ni Daniel. Sige daw, Pastor, ikaw. So nakita nato diri mga kaigsuonan that this power is totally opposed to the new covenant. Og ato nasabtan mga kaigsuonan sa giingon ni Mapingking, kining new covenant is the system of the heavenly sanctuaries practice sacrifice mga kaigsuonan nga ilang gipulihan. And we know for a fact sa nialabay pa lang mga lessons nato, chapter 8, studying ang little horn power, gidesecrate niya ang Holy Covenant mga kaigsuonan ug ang sanctuary services. Mao na ni gipangilisda na nila ang pamaagi sa kapasayloan sa sala Docre. Ingon nga dili na siya by grace through the death of Jesus, but it could be purchased by sacrifices, by indulgences, sa imong kaugalingong mga sakripisyo, o bisan gani ang pagka-priest ni Jesus mga kaigsuonan is being usurped by the papal Rome. Ug dinhi niabot na ang mga practices like pangumpisal ngadto sa pari, unya ang pari na mao moingon nga gipasaylo natika anak. So mao na lang ni dayon unya pag ingon sa pari nga mo nimong himuon mo na, then your sins are already meted out mga kaigsuonan. And we find this to be far away from what the Bible requires for God's people to be forgiven. So nakita na to mga kaigsuonan nga ang kutay sa kasaysayan is being outlined mga kaigsuonan. Although lahi og description ng kada chapter, but they are speaking of the same aspect in history, including the changing of times. Ug karon mga kaigsuonan, na hisgotan for the first time, kining gitawag na to time of the end mga igsoon. So pagkahuman niadtong termino sa papal Rome mga kaigsuonan, which is also being described in the book of Revelation as the papacy wounded mga igsoon. Wa man ni mura man ni describe ra man ni siya nga samad nga ikamatay pero wa man gyud ni namatay. So niadtong tungura mga kaigsuonan, at the end of the 3.5-year period nga gihisgutan na sab times and a dividing of time, niadtong tungura pagkahuman niya itong mga kaigsuonan, gideclare ni siya sa scripture in prophetic timeline mga kaigsuonan as the time
of the end. So gikan niya to hangtod sa tong panahon karon mga kaigsunan ani natas bungaw sa kasaysayan sa kalibutan. Now, something to think about and to ponder upon. We will give our parting statements sa ato ang mga panelists din mga kaigsunan sa dili pata mutakop sa itong pagtuon. Doc Ray. Gusto na akong alang sa ako ang katapusan nga statement karon sa atong pagtuon mga kaigsunan. Ang statement kaganiha nga gingon nga he will defile the sanctuary. Kung atong tanawon mga kaigsunan, this must be understood as a spiritual attack against Christ's ministration in the heavenly sanctuary. Ang gingon kaganihan ni Pastor Hess nga hasta gani ang trabaho sa pari gikuha sa papal robe, even ang pagpasaylo sa sala, ug pwede na nimo mapalit ang imuhang kapasayloan. Og tanaw nato nga ang kapasayloan nga gihatag sa Ginoo libre ug wa tay lain nga tagpatilaywala gawas lamang sa kang Kristo nga tuwa sa iyahang sanktuaryo sa langit niining takna. Amen. Ma'am Pinky, wrap it up please. Ang mga kaigsuonan ug mga higala, ang kasaysayan nagapamatuod sa katumanan ug unsay nalitok sa Dios pinaagi sa mga pananawon, pinaagi kang propeta Daniel. So nga ko ikasulti, what God has spoken, let it be done, and so we shall not waver our faith in Him, especially in the last days. Amen. Thank you kayo sa atong kauban ng mga panelist. Atong binuldihon mga kaigsunan ng pagsabot sa partially state ni Doc Ray kaganina. Ang duha ka katuyuan sa pagbutyag sa Dios sa mga butang nga mahitabo sa unahan. Mao nga alang sa iyang mga katawhan nga nagtan-aw sa posibleng mahitabo in the future mga kaigsunan. Maandam na sila daan kay gipahimangnuan sila sa Dios. Amen. Nga mauning mga butang ang nahitabo. I'm speaking specifically about the people of God who were in captivity at that time. Kauban sila ni Daniel, Ezekiel, og sa iyang mga contemporaries, og sa mga katawan sa Dios. And sure enough, at the unfolding of time, years, hundreds of years later mga kaigsunan, napahimangnuan sila daan. Ug ang ikaduha sa atong panahon, nagtan-aw na ta in the fulfillment of these things para kanato mo validate ni mga kaigsunan sa claim sa Biblia nga dili siya masipyat. Alang sa atong panahon karon mga igsuon, it's time to reckon ourselves up and to study some more, search the scriptures mga kaigsunan. Posible kining tanang mga panghitabo karong panahon na nga naghatag kanatog inconvenience mga kaigsunan will have an impact in how we live about that. Amen. Ang uban sa ato nakavalidate na nga gisulti naman ni daan sa Ginoo, search some more and we will become more strong in God's hands mga kaigsunan. Amen. Labi na gyud ini mga panahon. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan nga ang pagampo dinhi dili siya mobiya kanato hangtod sa katapusan sa panahon sigon siyang gilatid. Amen. He's been there already and we can claim on His promise that He will never leave us. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan ani ay halad sa musika sa dili pa kini pagkatakupan pinagi sa pagampo kuyog ni Ma'am Pinky Gulfan. He will
Diyos na mga langit nun. Imong nabati ug imong nakita ang imong mga katawhan sa tibuok kalibutan, kansang mga pagtuo, nagadipindi amahan sa ilang pag-amuman niini nga dili gyud ni matarog bisan pa sa mga hulga, sa mga balatian, Amen. bisan pa sa kamatayon. Amahan ako nagaampo. Uban sa pagdaig, sa unsang napadayag nimo kaniadto sa dugay nga panahon, nagakatuman kini sa among kapanahonan. Busa tudloi kami nga dili na kami magduha-duha, kun dili among hugton ang bako sa among pagtuo. Among mga kaugalingon maandam sa tanang panahon, Yes. nga wala kami kabalakan tungod kay ana ikaw nagauban ka namo. Amen. Daghang salamat sa imong pagpanalangin sa tanan namong mga higala ug mga kaigsuonan nga nagasunod ug nagapamati nining takna sa pagtuon, kay kini among giampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Amen.